parang bumabalik ngayon, natatakot na yung ating mga kababayan. Pero sasabihin lang ng gobyerno, ay sa social media lang yan, na-hype lang sa social media kasi sa datos namin, bumaba naman yung crime rate. Ano po masasabi niyo doon, attorney? Alam niyo po, hindi po natin mapagkakatiwalaan yung datos ngayon sapagat yan po ay nanggagaling sa mga tao na nasa interest po nila na paniwalain tayo na walang krimen. Ngunit hindi po maaaring mawala ang krimen o tumaas sapagkat bibigyan ko po kayo ng mga ehemplo. Ano po? Unang-una po, at ito nga po yung tinatawag namin na subliminal effect o psychological effect. Unang-una po, nakita po natin na ang mga tinutulungan ng pamahalaan at the highest levels ay yung mga nasasangkot sa illegal drugs. Ito pong si Mayor Jed Mabilog ay binigyan ng pardon. Can you imagine? Noted drug personality, binigyan ng pardon. Etong si dating Senador Laila de Lima, noong siya na inaabsuelto dahil sa salang pagtitinda o paglalako ng droga. Ang unang-una niyang pinasalamatan, yung Pangulo ng Pilipinas. Ngayon po, yung mga tao na nagsisilbi sa ating pamahalaan ay nakikita niyo po kung paano abusuhin, kung paano po ang mga pulis natin, katulad ni General Torre, ay basta na lamang ng sisira na mga private property. Nakita po natin yan dun sa raid sa Kingdom of Jesus Christ. Nakita po natin yung pag-aresto nila ng walang warrant kay dating Pangulong Duterte. Ngayon po, yung mismong hepe ng pulis, gina-justify yung paggamit ng droga. Hindi daw addict kahit gumagamit ng droga. So, lahat po yung mga factors na yan, nagtitrickle down po sa mentalidad ng mga tao. At nakikita po nila na hindi na pala pinapatupad ang batas. It has become a lawless society. So, sumusunod po yung mga nasa laylayan, so to speak, ng society na ang ating pamahalaan hindi naman sumusunod sa batas, ang ating Pangulo hindi sumusunod sa batas, ang ating mga pulis hindi sumusunod sa batas, bakit ba tayo susunod sa batas? Ferdy Topacio, National Chairman po ng Citizens Crime Watch. Attorney, magandang hapon. Admir Vilando po. Yes, sir. Yes, sir. Admor, Sir Buster. Magandang tanghali po. Magandang hapon po sa inyo. Opo, sir. Meron pong inilabas din na statement itong grupo ng mga Filipino-Chinese businessman, mga civic organization na involve yung mga Filipino-Chinese po nating mga kapatid at syempre mga ano na rin, mga kababayan na rin natin sa social media na nag-aalala po sa kriminalidad po ngayon, lalo na merong isang negosyante na dinukot at karumal-dumal na pinatay. Opo, alam niyo po, ako po ay natutuwa dyan sa statement na yan. At the same time, ay nalulungkot po kami sa Citizens Crime Watch. Hayaan niyo pong ipaliwanag ko. Natutuwa po kami na sa wakas ay mayroon na pong isang grupo na malakas ang tinig na nababahala sa pataas ng kriminalidad sa ating bansa. At the same time, nalulungkot kami na kinailangan pa po ng isang mayamang negosyante ang naging biktima para magsalita at magprotesta ang ilang sektor ng ating bansa sapagkat doon pong mga nabibiktima ng tumataas na kriminalidad, tumataas na drug addiction o paggamit ng pinagbabawal na droga ay mga pangkaraniwang mamamayan lamang. Bagamat nababalita ay mukhang wala pong kumikilos. Kinailangan pang isang mayaman at kilalang negosyante para magsalita ang mga kinauukulan. Gaano po ito kalaki na epekto lalo na't negosyante na hindi lang ordinaryong tao po ang mga nabibiktima dahil for sure mayroon itong mga domino effect po lalo na sa ating ekonomiya. Malaki po ang pinsala po niyan sa ating ekonomiya sapagkat kung ang isang taong katulad po ni Ginoong Anson Ke ay maaring madukot, siya po ay may sariling sasakyan, may driver, at siya po naman ay hindi pumupunta sa mga lugar na sasabihin nating mga peligroso. Ngunit gayon pa man siya ay nadukot
pinatutubos at napatay pa kasama ang kanyang driver na nadamay, paano pa po kaya ang mga pangkaraniwang mga mamamayan? At ang alam niyo po ang dahilan niyan kung bakit tumataas po ang kriminalidad sa atin, sapagkat ang leadership po ng kahit anong bansa ay by example. Kapag ang leader po ay mahigpit, matigas, talagang pinatutupad ng batas laban sa mga krimen, susunod po yan, may subliminal effect po yan. At sa mga mamamayan, katulad po ngayon, ako ay nasa Singapore. At dito po sa Singapore, kahit maiwanan nyo yung kahit anong gamit ninyo, ako po ay nakalaglag ng wallet, ngayon lang dito. Ibinalik po kagad nung nakakuha, hinabol pa ako. At dito po, kahit alas 2, alas 3 ng madaling araw, maglakad kayo, wala pong gagalaw sa inyo. Kahit kayo babae, kahit kayo mag-isa, kahit kayo bata, wala pong gagalaw dito. Yan po ang ehemplo po ng leadership, ng isang leadership na matibay at malakas. Opo, at minsan nandyan ako sa Singapore, makakaramdam ka talaga ng ano, parang may imagine mo na parang takot ka na gumawa ng mali dyan. Mga pulis dyan, di ba? Minsan naglalakad lang, snappy. Kung ikaw ay kriminal talaga, parang magdadalawang isip ka na gumawa ng krimen. Pero dito sa ating bansa, sa mga ganito pong panahon, parang yung mga gusto natin na makalabas ng bahay, na mag-isa, kahit umuwi ka ng mag-isa na noon ay nagawa naman during past administration, parang bumabalik ngayon, natatakot na yung ating mga kababayan. Pero sasabihin lang ng gobyerno, ay sa social media lang yan, na-hype lang sa social media kasi sa datos namin bumaba naman yung crime rate. Ano po masasabi niyo doon, attorney? Alam niyo po, hindi po natin mapagkakatiwalaan yung datos ngayon, sapagat yan po ay nanggagaling sa mga tao na nasa interest po nila na paniwalain tayo na walang krimen. Ngunit hindi po maaaring mawala ang krimen o tumaas, sapagkat bibigyan ko po kayo ng mga ehemplo. Ano po? Unang-una po, at ito nga po yung tinatawag namin na subliminal effect o psychological effect. Unang-una po, nakita po natin na ang mga tinutulungan ng pamahalaan at the highest levels ay yung mga nasasangkot sa illegal drugs. Ito pong si Mayor Jed Mabilog ay binigyan ng pardon. Can you imagine? Noted drug personality, binigyan ng pardon. Etong si dating Senador Laila de Lima, noong siya ay naabsuelto dahil sa salang pagtitinda o paglalako ng droga. Ang unang-una niyang pinasalamatan, yung Pangulo ng Pilipinas. Ngayon po, yung mga tao na nagsisilbi sa ating pamahalaan, ay nakikita niyo po kung paano abusuhin, kung paano po ang mga pulis natin, katulad ni General Torre, ay basta na lamang ng sisira na mga private property. Nakita po natin yan dun sa raid sa Kingdom of Jesus Christ. Nakita po natin yung pag-aresto nila ng walang warrant kay dating Pangulong Duterte. Ngayon po, yung mismong hepe ng pulis, ginajustify yung paggamit ng droga. Hindi daw addict kahit gumagamit ng droga. So, lahat po yung mga factors na yan, nagtitrickle down po sa mentalidad ng mga tao. At nakikita po nila na hindi na pala pinapatupad ang batas. It has become a lawless society. So, sumusunod po yung mga nasa laylayan, so to speak, ng society na ang ating pamahalaan hindi naman sumusunod sa batas, ang ating Pangulo hindi sumusunod sa batas, ang ating mga pulis hindi sumusunod sa batas, bakit ba tayo susunod sa batas? Tsaka wala na rin silang takot, no? Kahit paggamit ng illegal na droga, talagang pinopost pa nila sa social media. Dati ang mga napapanood lang natin na krimen, yung makuha ng CCTV. Ngayon sila mismong kumukuha sa sarili nila, or it's either nahuhuli na sila ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kahit nga yung mga magnanakaw sa kalsada, sa gitna ng traffic, walang takot, nabubuksan lang ang yung sasakyan, hahablutin ang mga gamit. Parang ano na, kumbaga ang takot na ngayon yung taong bayan. Dati ang tinatakot ni dating Pangulong Duterte yung mga kriminal. Pero maraming ang nagalit doon, bakit daw tatakutin, hindi daw dapat ganyan. So gusto nila na ang matakot taong bayan at hindi na kriminal. Yun nga po ang sinasabi natin. Alam niyo po kung bakit nagiging ganyan ang ating bansa? Sapagkat nanonormalize po ang paglabag sa batas. Umpisa na lang natin po sa Kamara.
yung General Appropriations Act ng 2025. Parang proud na proud pa sila na nagkaroon ng akap na labag sa batas, nagkaroon ng insertions yung ating budget na iyon ay labag sa batas. Merong kumakalat na video, hindi ko sinasabing ito ay genuine, ng ating Pangulo na di umano'y gumagamit ng pinagbabawal na droga. Anong ginawa ng ating Pangulo? At siya ay hinahamon sa isang hair follicle test para once and for all ay mawala yung sabi-sabi na siya ay gumagamit ng droga. Ayaw niya. So, lahat po yan, nakikita po natin yung mga illegal arrest. Kita niyo po si Cassandra Leong, inaresto ng NBI, walang warrant. So, nagiging normal na po ang kriminalidad, nagiging normal na po ang lawlessness, ang namamayagpag na po yung mga taong lumalabag sa batas, yung mga dating inuusig na mga may koneksyon sa New People's Army na gustong pabagsakin ng ating gobyerno, pinapatay ang ating mga kapulisan, pinapatay ang ating mga sundalo, sila na po ang namamayagpag at parang kakampi pa ngang malapit ng ating gobyerno. So all of these factors create an atmosphere kung saan normal ang lumabag sa batas dahil ayaw na, demoralized na yung ating mga kapulisan. Ngayon yung ating mga pulis, nagsisintimyento lang, nilalabas lang ang kanilang mga kalooban, naghahayag lang ng kanilang mga damdamin, ay hinaharas. Kita nyo, may pulis na mga nagre-resign na po ngayon sapagkat hinaharas po sila. Malaking kawalan po yan sa mga kapulisan natin, yung mga wala namang kasalanan, wala namang nilalabag na batas. Ang naghahayag lang ng kanilang mga opinyon ay hinaharas. So, yan po ang nangyayari sa ating kapulisan ngayon. Tapos sasabihin nila, bloodless daw yung kanilang kampanya kontra droga at kriminalidad. Bloodless doon sa mga kriminal. Pero grabe naman yung dugo na ibinuwis sa mga kababayan natin na nagiging biktima nitong mga kriminal, attorney. Tama po yun. Alam niyo po, sasabihin nilang datos. Ang datos po madaling ma-manipulate. Lalo na kung ang nagbibigay ng datos ay yung mismong ang mga pulis ngayon na ginajustify nila ang kriminalidad at pinagtatanggol nila ang paglabag sa batas. Sa amin lamang po, dati po yung aming lugar sa Parañaque, sa Don Bosco. Nakakatakot pong mag-tricycle dyan at yung mga tricycle po dyan dati bago dumating si Pangulong Duterte ay ginagawang mga courier ng mga drug pusher. Ibibigay yung address, bibigay yung 100 piso, 200 piso pinade-deliver. Kaya ayaw na pong kumuha ng pasahe. Nawala po yan ng panahon ni Duterte, ngunit ngayon, andyan na naman po. At nakitang-kita naman po natin kung napanood po niyo isang viral na video na isang drug addict ay nakakapit sa likod ng taxi, umaandar sa EDSA. Opo. Mangyayari ba naman yan kung ang ating mga kapulisan ay mahigpit? Mahigpit po sila sa mga kalaban nila, sa mga kritiko. Na yan po ay part and parcel of a democratic society. Yun ang pinagtutuon na nila ng pansin. Yung mga pumupuna sa kanilang mga ginagawang anomalya. Yung mga pumapatay sa ating mga kababayan, mga nagtitinda ng droga, ang mga scammer, yung mga murderer, yan po ay hindi po nila pinapansin, rather, gino-glorify pa nila yung mga nagre-recruit ng NPA. Yan pa po ang kanilang mga kaalyado ngayon. Kaya talagang hindi po ako magtataka kung magkakandaloko-loko na po yung ating lipunan. Ano po ang dapat na magandang barometro na tingnan kung ang isang lugar o bansa ay maganda ang peace and order? Nakikita ba yan doon sa mga crime rate na sinasabi nila, attorney? Katulad nga po ng sabi ko, ang crime rate po ay madaling mamanipula at it is subject to so many interpretations. Ang barometro po niyan is what is happening in the streets. Alam nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, nakita naman po natin, dahil po sa kanilang pananaw ng mga tao na mahigpit po ang pagpapatupad ng batas, umayos po yung mga mamamayan. Ang daming yung mga simpleng user, di naman yung mga pusher, di naman yung mga drug lord, ang sumurrender at kusang loob nagparehab para lamang sila ay makaiwas sa tinitingnan ng mga consequences sapagkat talagang hinuhuli. At nakikita po natin yung mga tinutugis po talaga
yung mga big-time drug lords, yung mga pusher sa kanilang mga lugar. Kahit sila ay mga nasa gobyerno o matataas ang posisyon, hindi po natatakot na sila po ay idemanda. Ngayon po, wala namang nadidemandang nakikita ko sa mga anomalya sa drug pushing. Wala na po. Yung bloodless po, hindi po maaring ang isang gera ay bloodless because we are dealing with criminals na billion-billion po ang kinikita. Kada buwan. Hindi po basta-basta magpapahuli yan. Talagang lalaban po yan, makikipagpatayan po yan. So, hindi po pwedeng bloodless po yan. Katulad po ng nakita natin sa mga anti-drug campaign sa ibang bansa, talagang kailangang may casualty po. Otherwise, a bloodless anti-drug campaign is a harmless, ineffective drug campaign. Kaya siguro, attorney, kung mapapansin mo, marami ang naglumabas at nagpahayag ng suporta sa dating Pangulong Duterte kasi the more na marami mga ganito na mga pangyayari na natatakot yung ating mga kababayan, the more nilang maalala ang dating Pangulo at estilo ng kanyang pamumuno. Opo, kasi nakikita po nila, the irony is not lost on our citizens na kung sino pa yung isang tao na lumaban sa mga pusher, sa mga drug lords, na napigilan tayong maging isang narco state, yun pa po ang tinutuligsa. Kita niyo po si Miss Lorraine Badoy. Siya po ay nakikipaglaban, si Ka Eric, nakikipaglaban doon sa mga tao na sa pamamagitan ng armadong pakikibaka ay nais pabagsakin ng isang demokratikong gobyerno, itong mga NPA. Sila ang lumalaban sa mga komunista, sa mga front organizations. Sila pa ang pinapakulong, sila pa pinapaaresto. What message does it send? Yung pag gumawa ka ng mabuti, kalaban mo gobyerno. Pag gumawa ka ng hindi magbuti, tutulungan ka ng gobyerno. Katulad ng mga namamayagpag po ngayon sa atin na mga kabi-kabila ang mga anomalya, bilyon-bilyon ang pagnanakaw sa PhilHealth, sa PDIC, dinidefund ang edukasyon, inilalagay sa mga dole out, pambili ng boto, yun po ang nagiging atmosphere ng ating bayan, spirit, an atmosphere of lawlessness. At kapansin-pansin din po, attorney, kapag politika or against sa mga kritiko ang pinag-uusapan kung merong sinasabing warrant of arrest, like kagaya sa panahon ni yung kay Pastor Apollo Sikibuloy, biruin mo 5,000 ang dineploy, magsilbi lang ng warrant of arrest. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi nga nung ng DILG nung una na sinabi pa niya na dahil lang sa mere chismis, narinig nila na baka maglabas ng nag-deploy agad ng napakarami, libo-libo rin mga pulis. Pag ito yung mga pinag-uusapan, mabilis silang makapag-mobilize ng mga tao. Pero yung mga krimen nangyayari ngayon, yung iba, halimbawa, itong insidente ng kidnapping, isang buwang nakalipas na pala ito ng dinukot itong si Anson Ke. Opo. Yun nga po, kita nyo naman po, para tuligsain nila ang mga kalaban nila sa politika, katulad ni Congressman Teves. 7 beses pumunta si Secretary Remulla, gastos ng gobyerno sa Timor-Leste para sa isang tao. Pero yung mga NPA, yung mga armadong grupo na gustong pabagsakin ng gobyerno, hindi naman nila binibigyan ng pansin. At saka yung mga nag-e-empower dito sa mga NPA na ito ay nandoon kasama nila, kasama sa koalisyon nila, nasa mababang kapulungan. Yun ang namamayagpag doon, yun ang pinakikinggan nila. So, yun nga po, anong message nito? Katulad niyang si Franz Castro, convicted ng child trafficking, nandoon. Convicted, ha? Si Congressman Teves, hindi pa nga nakaka-file ng kaso. In-expel nila dahil lang kinwestiyon yung Maharlika Fund, yung yung forced resignation ng mga general, dahil lang laban sa kanilang mga programa, yun, pinatalsik nila. So, yun po ang nangyayari. Ang nakikita ng mga tao, wala ng batas, hindi na sinusunod ang batas. So, yun ang ginagawa, paglabag sa batas. Sapagkat alam nila, ang ating pamahalaan ay abala
sa mga walang kakwentang-kwentang bagay, hindi na sila mapapansin. Opo, at hindi nagtutugma sa mga lumalabas ngayon sa pahayag survey ng publiko sa attorney. Lumabas doon ng pangunahing gusto na tugunan ng ating mga kababayan. Una dyan is yung sa bilihin, sa kahirapan, andyan yung korupsyon, andyan yung makahanap ng mga pagtatrabahuan, kasapatan ng kanilang kinikita sa bawat araw. Kumbaga parang sa ekonomiya ng ating mga kababayan. Wala namang sinabi doon na tutukan nyo ang mga Duterte, ang mga kritiko, ang South China Sea, West Philippine Sea, ang China. Ngayon, pinatawan tayo ng mataas din na taripa sa export natin. Nadadagdagan na naman yung ating problema dahil for sure, yung mga exporter natin, may mga manggagawa din yan. Maapektuhan na naman. Baka gagamitin na naman yan na rason na magbawas tayo ng mga manggagawa. So, itong mga bagay na ito yung malapit sa bitukan ng mga tao, pati na itong kriminalidad at illegal na droga, malapit yan kasi pwedeng mabiktima sila anytime soon sa labas ng kanilang tahanan habang nasa trabaho, nasa kalsada. Pero itong mga namumuno sa atin, nasa gated community ito eh. May sarili din itong mga gwardiya. Pero ito nga, negosyante. Sabi nyo nga po, meron niyang kakayanan, merong gwardiya, merong sasakyan, nabibiktima nga. How much more yung ating mga kawawang mga kababayan? Ay, tama po. Bago po, ito pa ang nakakatawa dito sa kasalukuyang pamahalaan. In a state of denial sila. Hindi sila, ayaw nilang aminin na mataas ang bilihin. Ayaw nilang aminin na may nagugutom na mga tao, bagamat sa isang survey ay pinakamataas last month lang yung self-rated hunger incidence. Ang sinasabi nitong mga leader natin, haka-haka lang. At meron pa ngang nagsalita na isang tagapagtanggol ng gobyerno na kasalanan daw ng mga tao kung ba't sila nagugutom dahil may mga kitchen daw naman sa barangay, tamad daw yung mga tao at ayaw pumunta sa mga kitchen. Ay, ang ganyang ka-elitistang mentalidad, wala pong lugar yan sa isang lipunan katulad natin na tayo po ay hindi naman kasing develop ng ibang bansa, na tayo ay ngayon pa lamang nagde-develop at tulad yan tarifa. Akala ko ba tayo ay may special relationship with the United States? Bakit inupakan tayo ng 27% na tarif? Mas mababa pa ang tarifa ng Singapore, 10%. O bakit tayo binigyan ng ganong kaparusahan samantalang akala ko ba dumalaw pa yung si Secretary Hegseth dito sa ating bansa at sinasabing tayo may special relationship since World War II, etc. etc. Yung pala turing sa atin walang kwenta. Ironclad commitment daw. Dugtungan ko lang yung sinabi niyo po dun sa survey na self-rated hunger. Halos kapatay na nito ang self-rated hunger na naitala during pandemya. So, ibig sabihin parang panahon ng pandemya ang panahon ngayon na maintindihan pa natin yung pandemya. Talagang dumapa ang ekonomiya na hindi lang ang Pilipinas, pati yung mga mayayamang bansa. Pero tapos na ang pandemya, yung iba na nga, yung Amerika na nga, naka-move on na, nagpapataw na ng mga matataas na taripa, yung ibang mga bansa, umunlad na, ang dami na nila mga pinagagawa. Tapos tayo dito parang bumalik tayo sa sitwasyon ng panahon ng pandemya. Sir, may pandemya pa po ngayon. May pandemya ng kriminalidad. May pandemya ng karahasan. May pandemya ng persecution sa mga kalaban sa politika. May pandemya ng pagnanakaw. At may pandemya ng pamahalaan na napakahina na hindi mabigyang pansin ang pangangailangan ng masa at sila lamang. Katulad po niyang tinatawag na ironclad commitment. Nakakatawa po yung ironclad commitment. Sinasabi nila kailangan daw nila tayo para sa estabilidad ng Southeast Asia, ng South China Sea. Kung kailangan pala tayo, bakit yung kinakailangan nating pandepensa sa ating bansa, binibenta sa atin sa napakalaking halaga yung mga F-16 na jets? 5.5 billion. Saan natin? Dollars po yan, dollars, US dollars. Saan natin kukunin yun? Binawasan nga ng 15 billion yung AFP modernization.
At pagkatapos kailangan daw tayo ironclad. Yun pala tayo magbabayad para sa ating depensa. Anong klaseng ironclad commitment yun? Pinagkakakitaan lang tayo ng mga defense contractors ng Amerika. Hindi pa kasama doon yung yung sa operation pang araw-araw sa isang buong kada taon, meron niyang kwenta diyan si tawag nito former Air Force General Pokis, talagang ipinakita niya doon na hindi rin basta-basta ang maintenance din diyan na dapat mong pagugulan sa panahon ng peacetime, wala pang giyera, at kung gagamitin ito sa mga operasyon at hindi pa natin matiyak dahil ang F-16 kung halimbawa magkaguluman, hindi mo rin naman masasabi na tayo yung may pinakamagandang Air Force kasi kung magiging kalaban mo naman is yung mga dambuhalang mga bansa may mas updated sila na klase ng mga eroplano. Kumbaga cost efficient hindi siya. Kasi 15 lang yata itong binibili natin. At tama po kayo dyan. Ang akala po kasi ng ibang mga tao parang ang gera ay parang video game. Alam niyo po, bibili kayo ng jet fighter, i-maintain nyo yung spare parts niyan. Hindi nyo naman pwedeng ilagay yan sa hangar hanggang hindi ginagamit. Kailangan patakbuhin nyo yan paminsan-minsan para ma-maintain. May special fuel yan, yung avionics yan, yung weapon system yan, dapat laging handa. Yung nga ating mga K-Fair jets hindi pa nagegera, bumabagsak na sapagkat yung maintenance ay masama. O yung ating isang barko, di ba, pinashadow natin yung isang barko ng China, nag-overheat yung makina, kailangang umuwi. So, iyan po ang problema sa ating bansa. Bibili tayo, yung initial cost naman, hindi lang yon, kailangan ng maintenance. Ngunit, dinidefund nilang militar, dinidefund nilang edukasyon. Paano yung training? Hindi naman basta video game na yun, papaliparin mo. Very specialized ang training. The more sophisticated the fighter, the more difficult the training, the longer the training time, and the greater the learning curve is. Kaya hindi basta bumili ka ng F-16, moderno ng yung Air Force, hindi po ganun yun. Napakarami po yung weapon system, avionics, spare parts, training ng piloto. Bilang panghuli na lang po, attorney, ano na lang po yung mensahe ninyo sa ating mga kababayan sa mga ganap na ito ngayong problema, and at the same time, papalapit na rin po yung halalan. Ano ba yung kalang dapat na ikonsidera sa kanilang pagpili ng mga susunod na pinuno ng ating bansa? Alam niyo po, ang mga taong bayan natin ngayon, karamihan ng aking nakakausap ay nade-depress po sila sa nangyayari ngayon na nabaliktad po at yung dating mga gains natin sa ekonomiya, sa criminality, sa good governance, parang tumatakbo daw tayo ng paurong. Ngunit wag po kayo ma-depress. Yung galit po nyong yan, yung disappointment po nyong yan, ay gamitin po nating sandata. Ito po sa darating na eleksyon. Alam nyo, ang eleksyon lamang po ang isa sa mga pagkakataon na ang pangkaraniwang Pilipino, mayaman, mahirap, bilyonaryo, mahirap o mangmang o edukado o walang natapos ay isang boto. Pantay-pantay po tayo. Diyan po natin ipadama sa kasalukuyang administrasyon na tayo'y galit. Hindi tayo hindi tayo masaya sa mga pinaggagawa nila. Natatakot po tayo dahil tayo ay nagugutom, tayo ay pinapatay. Kumakalat ang drug addiction, ang pagnanakaw ay hindi pinipigil. Ipakita po natin sa kanila sa pamamagitan ng pagboto sa mga tao na hindi po kasabwat nitong kasalukuyang gobyerno sa pagnanakaw, sa pagpapaluwag ng batas na nagiging sanhi ng kriminalidad. Iboto po natin yung mga tao na pinaglalaban po ang good government, ang law and order, ang magandang ekonomiya para tayo pong lahat ay busog, ligtas at hindi ninanakawan ng ating mga opisyal. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras. Ingat po. Maraming salamat din po. God bless at mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan.